Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na bigla kang hindi pinansin ng partner? Na hindi mo alam kung ano yung dahilan. Hindi mo alam kung bakit siya nagkagano. Nasabi niya na ba sa'yo yung mga ugali mo na gustuhan niya at yung mga ugali mo na ayaw niya? If yes ang sagot mo, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa'yo. Dahil dito sa video na to kapatid, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga best traits o qualities mo na the best para sa partner mo. Yung pinaka nagugustuhan ng mga tao ngayon sa partner nila na ugali, na qualities, na characteristic. Kung interesado ka malaman kung ano na ito mga ito, mga kapatid, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Ano-ano ba yung mga ugali mo o qualities na posibleng meron ka na nagugustuhan ng mga taong minamahal? Una kapatid, yung physical contact. Halimbawa kapatid, yung pagpaparamdam mo sa partner mo ng sense of closeness and warmth, diba? Paano ba to? Ano-ano ba itong mga bagay na to? Yung simpleng pag-backhug, yung pag-kiss, di ba? Paghawak mo sa mukha niya, di ba? Yung paghawi mo ng buhok niya, di ba? Yan yung mga bagay na nagugustuhan ng partner mo sa'yo. Posibleng hindi mo na ginagawa ngayon, kaya bigla siya nagagalit sa'yo, bigla siya nagtatampo sa'yo. Kasi usually, pinaparamdam mo yun sa kanya, ginagawa mo yun sa kanya. Baka kailangan mo nang isipin o gawin ulit yung mga bagay na ginagawa mo dati para mas maramdaman niya na mahalaga siya para sa'yo. Okay? Ikalawa, yung pagkakaroon nyo ng open communication. Halimbawa, sa misunderstanding, nagkaroon kayo ng quarrel, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Yung pag-upo ng dalawa at pag-explain kung ano yung mga nangyayari, pagpapaintindi sa isa't isa kung ano yung mga posibleng ayusin at posibleng baguhin nang may mahinahon ng boses at paghanap ng solusyon sa pamamagitan ng maayos na conversation. Yan kapatid yung mga bagay na posibleng nagugustuhan ng partner mo sa'yo na dati mong ginagawa at ngayon dahil sa siguro yung panahon ngayon marami tayong unhealthy foods na nai-intake kaya nag-high blood na rin tayo, di ba? Kaya nawawala na yung open communication at nagiging away na lang agad imbes na pag-usapan. Baka kailangan mong ibalik yun, baguhin yun. Ikatlo, yung humor. Diba dati, nung una kayo nagkakilala, talagang nagkukulitan kayo, naglalambingan kayo, di ba? At tumawala yung mga problema nyo, yung mga stressful day, yung mga challenges na dumarating sa buhay nyo, hindi nyo masyadong iniisip, nilalighten nyo yun sa pamamagitan ng pagkakaroon nyo ng maayos na kulitan, kwentuhan, di ba? O pag-create ng partner mo ng mga nakakatawang jokes para makalimutan nyo ng mga problemang pinagdadaan. Baka yun kapatid yung meron kang quality na hindi mo na i-improve o na ibabalik. Kaya kapag may mga problema kayong kinakaharap, imbes na i-lighten nyo yung mood ng isa't isa, mas lalo kayo nagbibigay ng stress sa isa't isa. Kung may ganyan kang ugali kapatid, na may sense of humor ka, yan yung mga ugali na nagugustuhan ng partner mo sa iyo. Ika-4, yung pagbawi sa pagkakamali. Siyempre, kapag nagkamali tayo, hindi naman tayo perfecto, di ba? Ang kailangan mong gawin, bumawi, di ba? Bumawi sa pagkakamali. Yung maayos na pag-apologize, pag-amin sa mga kasalanang nagawa, ay yan yung mga reason kung bakit nagkakaroon lalo ng mas matibay na trust at connection sa isa't isa. Yung pag-acknowledge natin ng pagkakamali natin at pagbawi natin dito, yan yung magpapatibay sa relasyon. Kaya baka yan yung dahilan kung bakit tumatabang yung pagsasama. Kailangan mo na sigurong i-improve yan, ibalik yan kapatid. Kung ganyan kang tao dati na bilang bumabawi sa mga pagkakamali, baka yun yung hinahanap ng ulit sa'yo. Kasi baka nakakalimutan mo na bumawi sa pagkakamali kung ginagagawa mo na walis. At yan kapatid, yung ugali na gustong-gusto ng mga taong nakapaligid sa atin, mga taong mahal natin, na posibleng meron tayong isda. Ikalima, yung hindi natin pag-take for granted sa partner. Yan yung quality mo na posibleng gustong-gusto niya na hindi mo sinasawalang bahala yung mga bagay-bagay na nararamdaman niya, diba? Yung mga palagi mong inaalala, yung mga bagay na nagagawa niya para sa'yo. Na-appreciate mo yung mga good and bad things na nararanasan niyo sa araw-araw.
na ipapakita niya sa'yo, na ipaparamdam niya sa'yo. Kasi alam mo sa sarili mo na parte yun ng pagkatao at tanggap mo yun sa yung ganyan kang tao dati at hindi mo na napapractice yun. Baka kailangan mo nang ibalik. Baka yun yung hinahanap mo. Kaya siya nagtatampo sa'yo ngayon. Kasi yan yung ugali mo na the best para sa kanya na hindi mo na nakikita nowadays. Ikaan yung pagde-discuss mo palagi ng future nyo ng magkasama. Baka nawawala na rin kapatid yung kwentuhan nyo na mga dreams nyo sa inaharap, di ba? Halimbawa yung travel together, di ba? Yung mga pagkain na kakainin nyo in the future ng magkasama, di ba? Baka yun yung mga gusto niyang gawin na hindi nyo na nagagawa nowadays. Kasi yun yung ugali na meron ka na nakakalimutan mo na dahil sa siguro stressful na buhay na kailangan mo lang sigurong ibalik para mas maging okay yung pagsasama niyo. Ikapito, yung pagde-date mo. Isa ka ba sa mga tao na nakakalimutan ng suyuin yung partner mo, na ayain yung partner mo ng date? Pero dati, talaga naman, every other day, nagde-date kayo, di ba? So, every week, meron kayong date day, di ba? Yung Saturday nyo, di ba? Baka yun yung hinahanap niya nowadays. Baka yun yung dahilan kung bakit siya bilang nagtatampo, bilang nag-aabot niya, di ba? Yun yung qualities mo na nagustuhan niya na talaga ng gusto, na hindi niya mahanap sa iba, pero hindi mo na nagagawa nowadays. Siguro dahil sa stressful na buhay o sa mga problemang kinakaharap, pero yan yung kailangan mo ibalik, kapatid. Dahil yan yung pinaka-nagustuhan niya sa'yo. At I hope nabigyan ko kayo ng ideas o tips dito sa video na ginawa ko. If nabigyan ko naman kayo ng ideas, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan din ang video ito. Para nakatulong na kayo sa kanila, natulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta palagi ng tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pagiging niyo tumulong at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi na updated sa mga videos na upload nito. Kaya upload na natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.